Sa gitna ng liblib na barangay ng San Roque, walang ibang ingay kundi huni ng mga kuligmig at madalang na bulong ng hangin tuwing palubog ang araw. Dito, ang gabi ay hindi basta dilim. Ito ay mistulang dagat ng takot. Sa bawat sulok ng baryo, tanong ng lahat, bakit parang may gumagalaw kapag lumalalim na ang gabi? Dahil sa San Roque, matagal nang alamat ang kwento ng aswang. Pero nitong tag-ulan, mas tumindi ang kababalaghan. Isang gabing may malakas na ulan, nagtitipon ang pamilya ni Lola Sening sa lumang bahay na gawa sa kahoy na papalibutan ng matataas na talahib. Wala kang ibang maririnig kundi lagaslas ng ulan at huni ng mga insekto. Bulong ni Lola habang pinapatay ang lampara sa sala. Sa ganitong mga pagdiriwang, pinag-uusapan parati ang kwento ng mga naunang nawawala, mga batang biglang nagkasakit at mga alagang hayop na naglaho. Ang pinakamanakatakot na alaala ni Lola ay mula sa kanyang kabataan. Sa ilalim ng puno ng balete, may batang namatay at biglang nawala ang bangkay kinabukasan. Noon, nabalot ng mga kwento ang baryo. May aswang daw na lumilipad paghating gabi. Madalas, pag natutulog na ang lahat, si Lando, panganay na apo ni Lola, ang nagbabantay sa bintana. Di kalayuan, napansin niyang may aninong gumagapang sa bubong ng kapitbahay. Saksi siya, mahaba ang kuko, manumula ang mata at ang dila mahaba at matulis. Napalunok si Lando. Pinilit niyang isigaw ang nakikita pero parang nakapako ang dila niya. Sa labas, sumingaw ang malakas na hangin. Sa kisame, narinig ng lahat ang sunod-sunod na gasgas, parang may gumagapang na hayop. Nagising ang mga bata, nagsiksikan sa mga magulang habang si Lola ay dali-daling kumuha ng bawang, asin at palaspas. Pinaghagis sa likod ng pintuan. Alam ng lahat, ito na ang gabi ng aswang. Sinundan ng mga nakakatanda ang tunog sa likod bahay. Nasa itaas ng bubong, nasilayan nila ang isang babaeng mahaba ang buhok, putlang-putla, nakabuka ang bibig at lumalalay ang mga paa parang hindi na gumagalaw. Nang tinutukan ng flashlight, tumili ito, matinis, parang sabayang iyak at halakhak. Kumalat ang amoy ng asim at dugo at ang mga manok ay nagsipag-ingay, nagsisigawan at nagsitakbuhan na parang takot na takot. Umikot ang aswang sa paligid ng bahay. Tumalon mula bubong hanggang silong, naghahanap ng puwang na makalapit. Nawalan ng kuryente, nabalot ng dilim ang bahay. Narinig ni Lando ang ingay sa silong, may tumutulong likido mula sa kisame, malagkit, tila dugo. Nagdasal ang lahat. Kunuha ni Lola ang lumang itak, bunuksan ang pinto at sabay sigaw, "Lumayas ka! Masama kang spirito!" Tumigil ang tunog, pero sa bintana, muling sumilip ang pulang mata ng aswang. Muntik na nitong maabot ang paa ni Lando. Sinabyuyan ni Lola ng asin ang bintana at biglang naglaho ang anino.
Ngunit hindi natapos doon ang bangungot. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao sa baryo ang alagang baka ng kapitbahay. Hubad at napunit ang tihan, wala na ang laman labo. Sa ilalim ng puno ng balete, may natagpo ang bakas ng paa na parang hayop pero may hugis ng daliri ng tao. Sa mga sumunod na gabi, nagsama-sama na ang mga taga-baryo. Nagbantay, nagdasal, nagsabit ng bawang, pinta ng krus sa pintuan. May ilan pang nagkasakit, may batang biglang nanghina, at ang mga manok at asong tumahol ng tumahol hanggang sumapit ang madaling araw. Hanggang sa dumating ang gabing walang buwan, pinakamaddelikadong gabi sa San Roque. Sa katahimikan ng madaling araw, biglang sumiko ang isang nilalang sa gitna ng daan. Nakalupasay, nag-iibang anyo, naglalaway, naglalakad na parang walang buto. Humihingi ng awa, pero paglapit ng tao, bigla na lang tumilapon at naglaho. Sabi nila, may isang nilalang na hindi na tao, nabalot ng sumpa, nagpapanggap na karaniwang mamamayan sa umaga, pero paggabi umaakyat ng bubong, naghahanap ng mga hindi lumalaban. Sa San Roque, tuwing malakas ang ulan, tuwing nawala ang buwan, parating sumasagi sa isip ng bawat batang gising, saang bubong kaya siya dadaan? Sino ang susunod na mawawala? Hindi pa rin nahanap ang tunay na anyo ng aswang. May nagsasabing matandang babae, may nagsasabing batang namatay na hindi napagbigyan ng hustisya, may nagsasabing espiritu ng alagang hayop na ginahasa ng mangkukulam. Pero sa bawat gabi, natitiyak ng mga tao, sa dilim, sa saliw ng hangin at sa tunog ng mahahabang kuko sa bubong, hindi ka pwedeng mag-isa dahil dito ang aswang ay laging nag-aabang at ikaw, kapiling ng iyong takot, ay maaaring taning liwanag sa gabi.